shall know my Redeemer when I reach the other side, and his smile will be the first to welcome me. I shall know him. I shall know him, and redeemed by his side, I shall stand. I shall know him. I shall know him by the prints of the nails in his hands. I shall know him. I shall know him, and redeemed by his side, I shall stand. I shall know him. I shall know him by the prints of the nails in his hands. Oh, soul, are you weary and troubled? Oh, light in the darkness you see. There's life for a look at the Savior, and life more abundant and free. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace.
Somebody died on the cross of Calvary. Somebody died, shed his blood for you and me. Somebody died, paid the price, now I'm free. Somebody died on Calvary. This man's name was Jesus, born of Bethlehem. He had no earthly father, he was a perfect man. Then those people spat upon him and hung him on that tree. That's when Jesus died on Calvary. Somebody died on the cross of Calvary. Somebody died, shed his blood for you and me. Somebody died, paid the price, now I'm free. Somebody died on Calvary. Once I wandered in the sense of life. My life was full of burdens, my life was full of strife. Then I turned and looked to Jesus, He came and rescued me. Now praise my God, I can live eternally. Now I am free from all my wicked sin. Jesus has come inside and cleansed my heart within. And now I'm bound for that glory land. One day I know I'll see that holy land. Somebody died on the cross of Calvary. Somebody died, shed his blood for you and me. Somebody died, paid the price, now I'm free. Somebody died on Calvary. Somebody died on the cross of Calvary. Somebody died, shed his blood for you and me. Somebody died, paid the price, now I'm free. Somebody died on Calvary. Jesus died on Calvary. Choose your Good morning and welcome sa atin pong Bread Talk kung saan atin pong pinag-aaralan ang salita po ng Diyos maging ang buhay ng atin pong Panginoong Jesus. Well, para po sa mensahe na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon ngayong pong umaga, ito po ay nasa Jeremiah chapter 25 verses 27 to 29. Ito po ang sabi ng mga talata. Therefore thou shalt say unto them, Thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, Drink ye and be drunken, and spew, and fall, and rise no more, because of the sword which I will send among you. And it shall be, if they refuse to take the cup of thine hand to drink, then shalt thou say unto them, Thus saith the Lord of hosts, Ye shall certainly drink. For lo, I begin to bring evil on the city which is called by my name, and should be utterly unpunished. Ye shall not be unpunished, for I will call for a sword upon all the inhabitants of the earth, saith the Lord of hosts. Well, the title of our topic for this morning is The Judgment of God. Well, again, in the book of Jeremiah chapter 25, verses 27 to 29, ang nakita ko po rito mga kapatid ay yung kahatulan ng Diyos para sa kanyang bayan. Kaya nga ang title natin again is The Judgment of God. Mga kapatid, ito po yung pagkakataon na ang Diyos ay nagpaparating na sa kanila na kung ano po yung kanilang mararanasan. Ano po yung tinatawag nating desolation, destruction, sapagkat ito po ang bunga o kapalit ng kanilang paglabag. Ano po sa kalooban o kautusan ng Diyos. Kaya nga mahalaga po na tayo po bilang mga nag-aaral ng salita ng Panginoon, maunawaan natin na kapag ang Diyos ay may sinabi o kaya may ipinagawa o niutos, siguraduhin na po natin na ito po ay dapat mangyari sapagkat ang Diyos po ay laging merong pangtapat sa lahat ng ating magiging katugunan. Kung tayo po ay tatalima, ang ibig ko pong sabihin, kung tayo po ay susunod sa inutos ng Panginoon, sigurado po na ang katapat na ito ay pagpapala. Pero kapag tayo naman po ay lumabag, at hindi tumalima sa kagustuhan ng Panginoon, ang katapat din po nito ay kaparusahan. Yan po ang nangyari sa bayan ng Diyos. So sa madalit salita, ano ba ang kadahilanan? Bakit ba ang Diyos ay nagpataw sa kanila ng kaparusahan? Na kung tutuusin, inyo pong pansinin sa verse number 28, malinaw po, verse number 28,
Balikan po natin yung ating talata na binasa kanina. Sabi po rito, "And it shall be, if they refuse to take the cup of thine hand to drink." So yung cup po dito, mga kapatid, is not literal cup na iniinuman natin ng tubig o ng kape. Kundi ang ibig sabihin po ng cup dyan ay yung kanilang pagdadaan ng hirap. Ano po? Sabi dyan, "And it shall be, if they refuse to take the cup of thine hand to drink, then shalt thou say unto them, Thus saith the Lord of hosts, ye shall certainly drink." Kaya nga ito ho, yung akin pong nakita, mga kapatid, dito po sa mga talatang ito. Number 1, here we can see God's deity or sovereignty. Bakit po? Kasi kahit ayaw ng tao o ng sino paman, tandaan po ninyo, walang sino mang malakas na bansa na kokontra sa gusto ng Panginoon. Kung maalala po ninyo, nung ang bayan ng Diyos ay ilalabas ni Moses mula po sa Ehipto patungo sa lupang pangako doon sa Promised Land, itong makapangyarihang Pharaoh na ito, wala hong nagawa. Kahit sabihin pa natin, di ba, sandamakmak yung kanyang kasundaluhan, kahit gano'ng karami yung kanyang chariots, kahit gano'ng kalakas yung kanyang puwersa, wala siyang nagawa nung ang Panginoon ay may ginawa. Ang ibig ko po sabihin, mga kapatid, walang sino mang bansa ang pwedeng kumontra o lumaban sa atin pong Diyos. Kaya nga kung pag-uusapan po rito, sabi ko ng Bible, kung sakali man na ayawan nila o kaya takasan nila, labanan nila yung aking ibibigay na judgment. Sabi ng verse number 28, "And it shall be, if they refuse to take the cup, the sufferings, the desolations, the destructions at thine hand to drink, then shalt thou say unto them, Thus saith the Lord of hosts, ye shall certainly drink." Wala silang magagawa. Kumbaga, no choice sila kung hindi tanggapin kung ano yung parusa na ibibigay sa kanila ng Panginoon. Kahit pa magsama-sama silang lahat, kahit pa magtulong-tulong sila. Sabi nga ng verse number 29, "For lo, I begin to bring evil unto the city which is called by my name, and should be utterly unpunished. Okay, ye shall not be unpunished, for I will call for a sword upon all the inhabitants of the earth." So ibig sabihin, kaya pagsama-samahin ng Diyos ang lahat ng puwersa laban sa bayan niya. Wala hong magagawa, mga kapatid, ang sinuman kapag ang Diyos ay nagpataw na ng kanyang kahatulan. Walang pwedeng magmalinis, walang pwedeng gumawa ng puwersa para labanan at kontrahin ang ibibigay ng Diyos na punishment. Kaya nga, ang nakita ko po rito, mga kapatid, patungkol po sa ibinibigay ng Diyos na kaparusaan, yan po ay nagpapakilala lamang kung sino siyang Diyos. Kung anong klase siyang Diyos. Kaya nga, mga kapatid, ang tama po, matakot tayo sa kakayanan ng Diyos. Matakot tayo doon sa pwedeng gawin ng Diyos sa atin kapag hindi tayo sumunod sa kagustuhan niya. Matakot tayo kapag tayo po pilit na humihiwalay sa kalooban ng Panginoon. Sapagkat may kamay ang Diyos, may kapangyarihan siya para gawin ang gusto niya sa atin po mga buhay. Kilala niyo si Jonah? Ano nagawa ni Jonah? Pilit siyang tumatakas sa kalooban ng Panginoon. Pilit siyang umiiwas sa gusto ng Diyos na gawin niya para sa kanyang buhay. Anong sabi ng Biblia? Ang Diyos ay nagpadala ng unos, nagpadala siya ng malaking isda, yung mga hindi kayang gawin ng tao, kayang gawin ng Diyos. Imaginin po ninyo kung paano siya kinain ng isda, ilang araw, ilang gabi siya, na nasa loob ng sinapupunan ng isda, siya ng isda, hindi siya namatay. So anong ibig ko pong sabihin, mga kapatid? Kamay ng Diyos yun. Kapangyarihan ng Panginoon yun. Walang sino man po sa atin na makakakontra ng gusto at ng kalooban ng Panginoon. Kaya nga kung titignan po ninyo, mga kapatid, walang magagawa ang sino man po sa atin. Kung ang pag-uusapan ay kapangyarihan ng Panginoon. Ilagay na natin yung sarili natin na wala ho tayong iuubra sa Diyos. Wala ho tayong kapangyarihan, kakayanan. Pagsama-samahin man natin ang kakayanan ng lahat ng tao, hindi pa rin po yan makahihigit o tatapat sa kapangyarihan ng Panginoon. Yan ho yung nakita ko, mga kapatid. And second thing, not only God's deity, but also God's divinity.
Because His chosen nation nabubuhay na po ng taliwas sa kanyang kalooban. Ano pong ibig ko sabihin? Hindi po pwedeng magtulog-tulugan ng Diyos. Hindi po pwedeng ang Diyos po wala pong gagawing hakbang sa nakikita niya. Ano ho, mga kapatid? Hindi po pwedeng wala siyang gagawin sa bagay na alam naman niyang taliwas sa kanyang kalooban. So hindi ho po pwede na ang Panginoon magwawalang kibo na lamang. Ano ho, magwawalang imik na lamang doon sa bagay na nakikita niya sa kanyang bayan na alam naman niyang hindi niya kalooban. Anong ibig kong sabihin, mga kapatid? Hindi ba't ang sabi ng Diyos, itong ating Panginoon, kung bakit niya kinalugdan? Ano ang sabi ho ng Bible? This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Bakit ba kinalugdan ng Diyos ang ating Panginoong Kristo? Sapagkat siya po ay naging masunurin. Mga kapatid, tandaan po ninyo, bakit sinabi ng Bible, this is my beloved Son, in whom I am well pleased? Anak niya na yon. Hindi ho porket anak niya. Kung hindi naman sumusunod, hindi yan magiging kalugod-lugod. Ang pagiging anak ay relasyon. Pero yung atin pong kalagayan, kung anong klaseng anak tayo ng Diyos, depende yan kung paano tayo sumusunod at tumatalima sa kanyang kagustuhan. Kaya nung sinabi ng Diyos, this is my beloved Son in whom I am well pleased. Ano ba ang nakaka-please sa Diyos, mga kapatid? Yung ating obedience. Yan ho yung nangyari sa bayan ng Juda, sa bayan ng Israel. Pilit silang humahanap ng iba pang Diyos. Pilit silang lumalayo sa kalooban ng Panginoon. Kaya ito po ang kaparusahan na ipinataw ng Diyos para sa kanila. Kaya nga sana, mga kapatid, maging malinaw po sa atin ito, hindi ho kinalulugdan ng Diyos ang kasamaan. Hindi ho kinalulugdan ng Diyos ang pagiging matigas ang ulo. Hindi po kinalulugdan ng Diyos ang pagbabackslide. Hindi po kinalulugdan ng Diyos ang pagbawalang pahalaga natin sa gawain ng Diyos. Yan ho yung bagay na gustong ituro po sa atin dito po sa mga talatang ito. And last but not the least, we can see God's dignity. Hindi ba't ito po ay medyo parang mayroong kurot sa Diyos? Sipin po ninyo, chosen nation sila kung tawagin, bayan ng Diyos, nakakapit ang pangalan ng Diyos sa kanila, pero paano sila namumuhay? Parang tayo rin po, mga kapatid, bilang mga mananampalataya. Hindi ho ba natin naiisip ang tawag sa atin Kristiyano? Nakakapit sa atin ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Pero sana, dapat iniisip natin, paano ba tayo dapat nananalita? Paano ba tayo nananamit? Paano ba tayo kumikilos? Paano ba tayo namumuhay? Paano ba tayo nakikitungo sa iba? Napakahalaga, mga kapatid, na atin pong bantayan, tignang maigi yung ating mga sarili sa atin pong mga nagiging lakad sa ating buhay. Baka mamaya, hindi natin namamalayan, bitbit natin ang pangalan ng Panginoon, pero yung buhay natin parang walang Panginoon. Yun ho yung nakakalungkot. Sila po pilit na inaabot ng Diyos. Pilit na nagpapakilala sa kanila ang Panginoon. Pero ganun pa man, sa kabila ng ginagawa ng Diyos ang lahat, pero itong bayan na to, pilit pa rin lumalayo, sa kalinga at kapangyarihan ng Panginoon. Kaya tandaan natin, mga kapatid, kung bakit kailangan silang patawanan ng kaparusahan, hindi dahil galit lang ang Diyos sa kanila, kundi ito po ay katuwiran ng Panginoon. Na kahit kailanman, hindi niya tinotolerate ang kasalanan. Kailanman, hindi niya tinotolerate ang kamalian. Kaya nga ito ho yung bagay na nakita ko kung bakit kailangan na ng Diyos na ipataw sa kanila ang kaparusahan. Tandaan niyo, mga kapatid, malinaw po ang sabi ng Bible. In verse number 29, for lo, I begin to bring evil on the city which is called by my name. You know ang idea niyan yung idea ng God's dignity. Hindi ba parang kailangan kong disiplinahin na ito sapagkat pangalan ko na ang nakasalalay dito? Pangalan ko ang binabanggit ng mga taong ito, pero bakit ang kanilang buhay parang hindi kumikilala sa akin? So kumbaga, kailangang ibigay na ng Diyos sa kanila yung disiplina. Kaya sabi ng verse number 29, for lo, I begin to bring evil on the city which is called by my name. Tandaan ninyo, mga kapatid, hindi lang pangalan natin ang pwedeng masira.
Pwede ring masira ang pangalan ng Diyos sa buhay natin kung hindi ho tayo matututong sumunod sa kalooban niya. Kung hindi ho tayo matututong lumakad ayon sa kanyang salita. Kaya paalala po ito sa ating lahat, mga kapatid. Magandang tignan natin paano po tayo gumagawa at sumusunod sa kalooban ng Diyos. Tandaan natin, bilang Kristiyano, kasama natin ang pangalan ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya napakahalaga po niyan. And then, para po sa ating paglulundo, sabi po ng Psalm 115 and verse number 3, "But our God is in the heavens, He hath done whatsoever He hath pleased." Again, Psalm 115 and verse number 3. Sabi po rito, "But our God is in the heavens, He hath done whatsoever He hath pleased." Sa madalit salita, mga kapatid, ito po ang magandang i-consider natin. Sabi po rito, ang linaw, sabi ng talata, kung ano raw po ang nakalulugod sa Diyos, yun ang kanyang ginagawa. Alam ko po, ang Diyos po natin ay righteous. Ang Diyos po natin makatwiran, matuwid, hindi nagkakamali at hindi humahatol ng kagaya ng tao. Iba po ang pamantayan at basihan ng Diyos sa pagbibigay niya ng kahatulan. Pero mga kapatid, i-consider po natin ito. Kung ito po ang nakikita ng Diyos na mabuti, kung ito po ang nakikita ng Diyos na nararapat para sa atin, kung tutuusin, ayawan man natin ito, takasan man natin ito, wala ho tayong magagawa sapagkat ang Diyos natin ang may kakayanan at may kontrol sa lahat. Ano po ang bagay na magandang gawin na lang natin? Magpakumbaba na lang tayo sa harapan ng Diyos, tanggapin natin na ang Diyos ang siyang nakahihigit at makapangyarihan sa lahat at siya rin naman ang nakakaalam ng mabuti para po sa atin. Kaya nga sana sa umagang ito, tunay po na tayo ay napaalalahanan at nabusog sa mensaheng atin pong napag-aralan. Maraming salamat po sa mga kapatiran na nag-join sa atin for this morning. Samantala, ito po ang ating trivia. Pakinggan po ninyong maigi, mga kapatid. Sa ano pong bagay inihalintulad yung kaparusahan na ipapataw ng Diyos para sa kanila? Ano ho? Yung tinatawag nating destruction, desolations, or sufferings na kailangan daw nilang pagdaanan. Ito po'y bagay na ginagamit natin. Ano ho? Pwedeng sa araw-araw kapag tayo po ay umiinom ng mga mainit na inumin tulad ng kape. Ano ho? Yun ho ang ating trivia. Well, ito naman po ang mga sumagot ng tama. No? Noong nakaraang Sabado, sinong hari ng Babylonia ang tinutukoy sa chapter 1? Ayan. Mga kapatid, marami kasing binanggit dyan. Ano po? So, ito po ay si King Nebuchadnezzar. Ayan. So, ito po ang mga sumagot ng tama. Nako, wala tayong pa-effects ngayon. Okay? So, wala tayong pa-effects. Ewan ko, nandito yung mga preachers natin. Pwede ba lapit kayo? Kayo naman ang pumalakpak. Ayan, lapit nga kayo rito para meron tayong sound effects. Kayo naman ang pumalakpak dito. Hintayin nyo yung signal ko. Pagpalakpak, palakpak tayo. Okay, so ating kumbaga sabihin na kung sino yung top 3 no last Saturday. Ito po ang number 1. Sabay-sabay tayo. Ang number 1, Sister Marian Kauyong. Ayan, so yan, kita nyo naman binigyan naman yung aming palakpak. Okay, ang number 2, si Ninang Kiten. Ayan, kita nyo naman meron kaming sound effects pa rin. And then, ang number 3, malakas ang palakpak, Sister Jessa. Ayan. Okay. So, yan po ang top 3 natin last Saturday. And then, ito na po, yung mga karagdagan pang sumagot ng tama for our top 10. Number 4, Preacher Alvin. Number 5, Sister Wen. Number 6, Sister Rica Ranalan. Number 7, Ninang Alice. Number 8, Ninang Ana Lacuna. And number 9, si Mami, Sister Len. Ayan. And number 10, si Ate Sara Abad. Congratulations! Ayan. Alright.
So sila po ang top 10 last Saturday. Congratulations. And ang pang-11 po natin, si Ate Mati. And then pang-12 si Ate Nelly. Ang pang-13 natin, si Ate Rose. At the last but not the least, number 14, si Ate Gina, Sister Gina Bometibo. Ayan. Thank you and congratulations sa inyo. Ayan, gusto rin natin batiin ng good morning si Ate Milet De Lara, ayan, from East Bagong Barrio. Good morning, Ate Milet. Maraming salamat. Kahapon, nakasama natin si Ate Milet hanggang sa birthday celebration ni Nanay Denden. Ayan, nakakatuwa. Good morning po sa inyo. And siyempre, masaya rin tayo ngayong umaga. Kasama natin si Sir Jovelyn Habaan mula naman dyan sa Muntinlupa. Ayan, good morning din, Sister Jovelyn. And thank you so much. Dahil ikaw ay nagbibigay kagalakan sa amin sa tuwing malalaman namin na ikaw ay naka-join sa ating Bread Talk. Ayan. So kasama rin natin, isa pa, na nagdadagdag kasiyahan sa atin, Sister Anisa Dakutanang. Ayan, ako, good morning din, Sister Anisa, and also congratulations. Ayan, nakakatuwa naman sapagkat itong mga kapatid natin dyan sa Samar, talagang ubod ng sipag. Hindi lang ho sa gawain ng Panginoon, maging sa pag-aaral. Kaya congratulations, Sister Anisa. And regards na lang kay Pastor Angel at sa ibang mga kapatiran dyan sa Samar. And kasama rin natin si Mary Jane Aranwes mula naman sa Singapore. Ayan. Good morning, Sister Mary Jane. God bless sa iyo dyan at masaya kami dahil lagi naming nararamdaman ang iyong support sa gawain ng Panginoon. Thank you rin kay Sister Marian Kauyong mula dyan sa Kalbayog, Samar. Ayan, good morning. And maging kaya Sister Rica Ranalan, good morning din, dyan pa rin yan sa Kalbayog. At maging kay Preacher Ray Barcelonio. Good morning din, Preacher Ray. Nako, andyan yata sila ngayon, magkakasama sila sa church. Magandang umaga sa inyo. And kasama rin natin si Zakira Ambong mula naman sa Bulacan. Ayan, si Kiray. Maging yung kanyang nanay. Ayan, si Pearly. Naka-join din sa atin. Good morning, Pearly. Good morning, si Kiray. Maraming salamat sa inyo. At kasama rin natin si Marivic Roquero. Dito yan sa Bagong Barrio. Good morning, Marivic. Maraming salamat sa pag-join. And syempre, ang isa sa mga matikas at matipuno nating kalalakihan sa church, si Leo Aranwes. Ayan, nakakatuwa naman. Good morning, Leo. Maraming salamat sa pag-join and maging sa mga kapatiran natin na nag-join this morning. Maraming salamat po at maging sa mga workers, sa mga preachers na nandito, nakasama natin. Mga kapatid, nandito si Preacher Carlo, nandito rin si Preacher Alvin, at kasama rin natin si Brother Gab and Brother Ruden. Ayan, so sila po yung mga workers na kasama natin for this morning. And maraming salamat. Again, mamaya, wag ninyong makalimutan, because meron tayong preachers, tama ba ako? Preachers Bible Study. Okay, Preachers Monday Bible Study ay yan po sa ganap na alas 7 po ng gabi. Ayan. So again, maraming pong salamat. Ingat po tayo palagi and good morning to everyone. All who sail the sea of faith find out before too long how quickly blue skies can grow dark and gentle winds grow strong. Suddenly fear is like white water pounding on the soul. Still we sail on knowing that our Lord is in Good morning, Sister Jen. Naka-join din sa atin, Sister Jen. control. Sometimes He calms the storms with a whisper, peace be still. He can settle any sea, but it doesn't mean He will. Sometimes He holds us close and lets the wind and waves go wild. Sometimes He calms the storm, and other times He calms His child. He has a reason for each trial that we pass through in life. And though we're shaken, we cannot be pulled apart from Christ.
Sometimes he calms the storm with a whisper, peace be still. He can settle any sea, but it doesn't mean he will. Sometimes he holds us close and lets the wind and waves go wild. Sometimes he calms the storm, and other times he calms his child. Whoa, whoa. Sometimes he calms the storm with a whisper, peace be still. He can settle any sea, but it doesn't mean he will. Sometimes he holds us close and lets the wind and waves go wild. Sometimes he calms the storm. Sometimes he calms the storm. Sometimes he calms the storm. Other times he calms his child.